Kamusta po? Kamusta ang lahat? We will start po at exactly 8:10 para po tayo maaga matapos. Ano? Magandang gabi po sa lahat. Narinig po ba ako ng lahat? Amen, Pastor. Amen. Thank you po. So sige po, habang tayo po yung nag-aantay sa iba, ah, sisimulan ko na po ano. Let us pray po muna bago tayo mag-lesson. Heavenly Father, thank you po Panginoon sa gabing ito Panginoon na muli Panginoon ay makapag-aral kami Panginoon na inyong salita sa pamamagitan ng subject na ito na Old Testament survey Panginoon. Lord God, alam po, batid po ninyo, Panginoon, na kami po'y pagod, yung amin pong katawan, Panginoon, ay pagod dahil sa preparation for the church for tomorrow. Ganon din po, Panginoon, sa mga lahat ng activities namin, Panginoon, sa nagdaang araw na ito, Panginoon, at sa nagdaang araw ng linggong ito, Panginoon. But Lord God, you made this subject possible, Panginoon, na ma-attenan namin, Panginoon, at sa gitna po, Panginoon, ng stress, Panginoon, problema, or yung iba po sa amin, Panginoon, ay may mga iniisip, Panginoon, you made this, this, or you made possible, Panginoon, gumawa po kayo ng way, Panginoon, upang kami makapag-aral muli ng inyong salita sa pamamagitan ng subject na ito, Panginoon. Lord, ano man po Panginoon yung matutunan namin dito Panginoon ay hindi lamang po Panginoon matapos Panginoon sa online class na ito, bagkus Panginoon maipamuhay namin Panginoon at the same time Panginoon ay ma-share din namin Panginoon sa aming mga members, sa aming mga kamanggagawa Panginoon. Maraming salamat O Lord God.
This is all we pray. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. So, ayun po good evening. Wait lang po. Ayan, so good evening po and welcome po sa ating subject and let me share my screen lang po muna. Ayan. So sige po, again, welcome po sa ating subject na Old Testament survey or survey of the Old Testament and I hope that everyone is enjoying this subject though hindi po ito parang verse by verse pero again wait lang, magdo not disturb lang ako. Ayan. So again nga po, hindi po ito more on verse by verse. Ito po ay isang bird's eye po lamang ng books or introduction ng bawat books So today mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ang major prophets. Sina Isaiah, Jeremiah, ito pong Lamentations, Ezekiel, and Daniel. So, actually, apat lang naman po talaga ang major prophets, Isaiah, Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. So, Lamentations po, ito po ay isinulat ni Prophet Jeremiah. And makikita po natin, bakit nga po ba, ano po ba tong Lamentations na to? So, mga kapatid, ang prophets po talaga ay sa entire Bible ay nahati po sa dalawa. Ang una po ay ang major prophets and the minor prophets. Kung matatanong ninyo, Prof, ano po yung pinagkaiba ng major sa minor? Kaya po ba major? Kasi mas mahalaga sila kaysa dun sa 12 na minor, kaya sila tinawag na minor prophets kasi less important sila. Mga kapatid, hindi po yun Hindi po yung akala nila mas importante Pero ang totoo dito mga kapatid ay tinawag sila na major prophets. It is because mga kapatid, what do I mean by this? Mas mahaba yung kanilang scrolls, mas mahaba yung kanilang book, and at the same time, mas malawak yung theological themes na tinatalakay ng bawat isa. So, let us go into deep of it. Okay? So, mga kapatid, ano po ba yung role ng isang propeta? This is the proclamation. Ano yung office nila? Any idea po, ano po yung role, ano po yung office ng isang prophet? Anyone? Yes, the mouthpiece of God. Mouthpiece of God. Anyone? Sige po, mouthpiece of God. Any idea din po sa iba? Messenger of God. A messenger of God. Amen. Sige po. Anyone? Wala na po. Bishop revealer, pastor revealer of God's plan and they are the one who call to repentance yung mga tao po. Okay, call to repentance, So, yun po, lahat po ng sinagot natin ay tama. Okay, thank you po sa mga nagsagot, So, mga kapatid, ang prophets kasi mga kapatid, hindi lang po sila fortune tellers, hindi po sila fortune tellers, hindi po sila isang manghuhula.
pero po sila ay authorized na spokesperson ng Diyos. Di ba? Sila yung inatasan ng Panginoon na 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 i-proclaim yung message, yung yung kaligtasan sa Israel. And may tatlong tawag sa kanila sa Hebrew. Una is the Nabi or Nabay, di ba? Which means the announcer. Roe means Roe means a seer or seer, and Jose, which they have supernatural vision. And mga kapatid, napaka-importante rin sa office, sa role ng mga prophets, yung tinatawag na foretelling at yung foretelling. Madalas na ginagawa ng mga prophets ay foretelling. Ipinapangaral nila yung mensahe ng Panginoon para sa kasulukuyang panahon. And ginagamit lamang yung foretelling kapag may paghula or may propesya sa hinaharap para patunayan na galing talaga sa Diyos ang kanilang sinasabi. Okay? So, next. So, may tatlong foundation or tatlong functions naman ang mga propeta. Ano-ano to? So, una, they are preachers. Like you, like the pastors here, like the preachers here. Ano sila? Sila yung nagpapaalala ng kautusan ni Moses at tumatawag sa mga tao na mag-repent. Okay? So, ayan po. They are expounding the law and calling for repentance. Wait lang po. Ayan. So, pangalawa, sila din po ay predictors. Sila ang nag-aanunsyo ng darating na judgment, pero nagbibigay din sila ng pag-asa tungkol sa Messianic King. And last is they are watchmen also. Para silang mga gwardya, they are like guards na nagbababala kapag naligaw na ng langdas ang bayan ng Diyos, which is Israel. They are on watch para silang may term to sa Tagalog, yung mata nila ay nakatingin sa buong bayan ng Israel. So mga kapatid, for a quick reference, ito po yung isang cheat sheet para po tayo ay hindi malito. Okay? Narito, this is the, ito yung iba't ibang context base doon sa kanilang audience. So, halimbawa nito ay si Isaiah na nag-minister bago sa exile. Habang sila Ezekiel naman and Daniel ay namuno or sila ay propeta doon sa Babylon. Okay? Noong panahon ng pagdurusa or when they are in exile. So, kahit the really matters in these books ay kahit magkakaiba sila ng sitwasyon, magkakaiba sila ng setting, magkakaiba sila ng hari na kung may magkakaiba sila ng hari na naabutan, pero iisang Diyos kasi, mga kapatid, yung nagpapatakbo ng kanilang kwento. It is God who called them. It is God who commanded them to preach, and it is God who also what do I call this? Ang Diyos din ang nagtapos ng kanilang ministry, di ba?
Ang Diyos din, kasi mga kapatid, importante sa ministry talaga kahit sa atin ngayon. Importante si ministry, nandun ang Diyos. Hindi pwedeng hindi pwede na ikaw lang ang mag-go. Hindi mo kasama ang Diyos. Hindi po pwede 'yon. Dapat kung ang Diyos ang nasa unahan, Diyos din ang nasa dulo, dapat Diyos din ang nasa gitna nito. Amen? So, ayun po. So, may tatlong P po about these major prophets. Una po dyan ay punishment for the past perversion. Mga kapatid, ang mga prophets ay para silang mga persecuting attorneys. Bakit po? Or persecuting attorneys ng Panginoon. Kasi po kinasuhan nila ang Israel sa tatlong bagay. Una po, ang idolatry. It is parang praising the creation rather than the creator. Or mas inuuna nila yung creation rather than sa creator. Okay? So, example po nito in the modern times is kung ano yung mas inuuna natin kaysa sa Diyos. Pag nagising ba tayo, ano yung inuuna natin? 'Di ba? Pag natutulog ba pag nagdidesisyon ba tayo, ano yung inuuna natin? Ganito po yung nangyayari sa idolatry. Kasi minsan mga kapatid, ang idolatry parang ano natin, ay pagsambayan sa Diyos-Diyosan, pagsambayan sa kahoy. Hindi po sarado dun ang idolatry mga kapatid. Ang idolatry po is parang pinapalitan natin or mas pinipraise natin, mas pinapahalagahan natin yung creation rather than sa creator. Di ba? So, pangalawa po ay yung injustice, mga kapatid. Injustice sa mahihirap. Na parang mas mababa talaga yung tingin natin sa mga mahihirap. So yun po yung injustice. And also, insincerity sa pagsamba. Nawala na yung ritual, nawala na yung passion, nawala na yung pagmamahal sa Diyos. Di ba? So kaya makikita natin to kay Jeremiah at sa Book of Lamentations. So makikita natin dito yung weeping heart, yung umiiyak, kaya sa Tagalog ang Lamentations panaghoy panaghoy ng puso, panaghoy ni Jeremiah. 'Di ba? Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao, mga kapatid. That's why Jeremiah wrote Lamentations, and Jeremiah also called the weeping prophet. Ano po? Then next one is preservation through present pain. Kahit sila ay nasa hirap, mga kapatid, ay meron pa ring theology of hope o may theology of hope pa rin, mga kapatid. Bakit? Kasi ipinangako ng Diyos sa kanila ang remnant or maliit na grupo na ititira nila. Di ba? Kaya nga itinuro ni Ezekiel na ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nasa loob ng templo. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos kahit sila po ay nasa Babylon. Hindi po sila pinabayaan. Amen? And also, sabi nga ng Lamentations, great is thy faithfulness. Diba? That is in Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, na ang katapatan ng Diyos ay hindi natatapos sa gitna ng sakit. Mga kapatid, if you have pain na nararamdaman ngayon, it is not the end, mga kapatid. There is always God who is there fighting for you. There is God who is in the midst of everything, mga kapatid. He will never leave you nor forsake you. Diba? Ganon din po sa panahon ng Israel na kahit wala po sila sa Jerusalem, wala po sila sa mismong Israel,
Hindi po doon natatapos ang pagmamahal sa kanila ng Panginoon dahil kahit po nasa Babylon sila, nasa exile sila, kasama pa rin po nila ang Panginoon. Amen po. Ayan. So, yung pinakahuling pipo na meron po sa 5 books na ito ng major prophet ay yung tinatawag nating perspective on the promised prince. So mga kapatid, ang goal talaga ng major prophets ay always point out to Jesus. Hindi po pwedeng hindi po 'yan patungkol sa prophecy, hindi minsan kasi yung mga prophets sinasabi natin ay prophetic 'yan. Ganito 'yan, kaya minsan nagkakaroon ng ibang interpretation. Pero mga kapatid, ang tandaan po natin na ang major prophet or even the minor prophets always point out to Jesus. Let us show this. In a book of Isaiah, makikita natin na si Jesus ang suffering servant. Ganon din naman kay Jeremiah, he is the new covenant that is written on the heart. Also in the book of Ezekiel, he is the promise of the new heart and the new spirit of God. Also doon kay Daniel naman, syempre, the Son of Man na magtatatag ng kaharian ay hindi kailanman magigiba. Okay? All roads lead to Christ. Amen? So, bakit nga po ba siya nagmamatter today? Prof, pastor, hindi, ano naman na to luma na to, ano na to history lang to. Di ba? Mga kapatid, nagmamatter ang major prophet dahil sa aapat na dahilan. Kasi ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang sovereign of history. Mga kapatid, hindi lamang po kwento ang prophets, ang major prophets. Supported ito ng mga archaeology and history. And ang mensahe nila ay simple, na kahit tumaan tayo sa lamentation, sa pagluha, sigurado ang restoration na gagawin ng Diyos. Unshakable nga po yung plano niya para sa atin. Amen? So, that is why the major prophet is really important. Kaya, minsan, akala natin, those books are there for history, for reference, pero hindi po. It always points out to Jesus. Amen? So, let us go to the first book, which is the book of Isaiah, na nangangahulugang Yahweh is salvation. Mga kapatid, bagay na bagay ito dahil ang main theme ng buong libro ay ang pagliligtas ng Diyos. Si Isaiah, mga kapatid, ay tinuturing na Prince of Prophets dahil sa lalim at ganda ng kanyang isinulat. Pero mga kapatid, let us know, sino ba si Isaiah? Si Isaiah po ay anak ni Amos or Amos na isang highly educated na tao. Mga kapatid, hindi po siya basta-basta dahil nagsilbi siyang advisor sa royal. Ito pong si Isaiah ay naging advisor sa royal court ng 4 na hari ng Judah. Ito po ay sila Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Amen? And nag-minister siya sa loob ng halos 60 years.
And ayon sa tradition mga kapatid ay naging martir po siya sa kamay ni King Manasseh. Pinaniniwalaan na nilagari siya sa gitna dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Okay? So, let us go to next one. The miniature book. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Isaiah ay tinawag na Little Bible or Miniature Bible? Bakit po? Kasi po, ang Bible ay may consist na 66 books and ang book of Isaiah ay may saktong 66 na chapters. Amen. Di ba? Nakakamangha po. Ang maganda po dito, ang unang 39 chapters ay parang Old Testament na puro judgment at pabala. Pero pagdating ng chapter 40 to chapter 66, yung last 27, parang New Testament na ito ay punong-puno ng comfort, biyaya, at pag-asa sa pamamagitan po ng Messiah. Amen? So, mga kapatid, meron pong power chapters ang Isaiah. Ano-ano po ito? Sa chapter 6 po, nakita ni Isaiah ang vision ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga po sinabi niya, Holy, Holy, Holy. Kaya nga po, napakaganda po nitong chapter na to. Itong chapter 6. Specifically in verses 1 to 8. Amen. Marami na po akong narinig na mga pastor, marami na po akong narinig na preachers na i-preach po itong first 8 verses ng chapter 6. Why? It is for, I think, on my own perspective, dito po nagmula yung calling talaga ni Isaiah. Diba? Dito po nagmula yung calling ni Isaiah. And of course, sa chapter 53, ito yung pinakadetalyadong prophecy tungkol sa kamatayan ni Jesus sa buong Old Testament. And also dito din natin makikita ang mga sikat na talata gaya to sa chapter 7 verse 14 na tungkol sa virgin birth of Emmanuel, which is Christ. In chapter 9 verse 6, Jesus is the Prince of Peace. And also in chapter 53 verse 4 to 6, they are wounded or Jesus will be wounded because of our sins, because of our transgression. Amen. So mga kapatid, bukod kay Isaiah, mahalaga rin na makilala natin si King Hezekiah na nakinig sa payo ng propeta noong nilusob sila ng Assyria. And also, ang pinaka-amazing dito ay si King Cyrus. Pinangalanan siya ni Isaiah 150 years bago pa siya ipinanganak. Sinabi na ni Isaiah na siya ang magpapalaya sa mga Hudyo. At syempre, bidang-bida sa book na to, hindi po natin pwedeng makalimutan ang darating na Messiah, which is always pointing to Jesus Christ. Amen? So, also mga kapatid, sa Isaiah, makikita natin yung kumpletong portrait ni Christ na siya ang mighty God. Nakita din sa Isaiah ang kanyang virgin birth at ang kanyang paghihirap o suffering bilang suffering servant at ang kanyang muling pagkabuhay at eternal reign. Halos lahat ng detalye sa buhay ni Kristo ay naisulat sa Isaiah daang-daang taon bago ito mangyari. Amen? So, let us have itong
division or outline ay hahatiin po natin sa dalawa. Again, yung first 39 chapters, first chapter 1 to chapter 39, yun po yung first part, at yung pangalawa ay chapter 40 to chapter 66. Ito po yung second part. Yung part 1 is the denunciation or denunciation. Dito binugbog ni Isaiah ang Israel at ang mga hentil na bansa dahil sa kanilang kasalanan. And the little apocalypse. Di ba? In the second part, in chapter 40 or chapter 42, chapter 66, dito binigyan ng Diyos ng yakap, pangako ng restoration at vision ng new heavens and new earth. So, bakit nga po ba natin kailangan basahin yung Isaiah? Bakit nga po ba ito nagmamatter today? Kasi po, una, ito po ay proof na ang Bible ay inspired ng Diyos dahil po sa mga natupad na hula nito. Lahat po ng hula, lahat ng prophecy ni Isaiah tungkol kay Jesus, lahat po ito ay natupad. Amen? Pangalawa, pinatunayan nito na si Jesus or si Jesus ay Diyos. Diba? Bakit po? If only God is Savior, then Jesus is Savior, then Jesus is God. Logic. At yung panghuli po nito ay ipinapaalala po nito sa atin na kahit napakagulo po ng mundo, kahit laganap na laganap po ang kasalanan sa mundo, ang Diyos, ang sovereign ruler, na kung nailigtas niya ang Israel ngayon, ililigtas niya rin tayo ngayon. Amen? So talaga pong napaka-exciting basahin po ng Book of Isaiah. Amen? So before po tayo mag-proceed, any questions about the Book of Isaiah? Going once? Going twice? Sige po, naintindihan po ba ang Book of Isaiah? Say amen kung naintindihan po ang Book of Isaiah. Amen. Amen. Thank you po. So, punta po tayo sa susunod na books, Pag-usapan naman natin, mga kapatid, itong dalawang magkaugnay na libro. Magkakonekta po ito, mga kapatid. Yung Jeremiah at Lamentation. So, mga kapatid, si Jeremiah, yung propetang nagbabala bago ang pagbagsak ng Jerusalem. Habang ang Lamentations naman po ay ang kanyang tula ng pagtatangis o kanyang pagluha, kanyang pagsusumamo matapos ang trahedya. Mga kapatid, it is a journey from warning to weeping. But ultimately, mga kapatid, let us remember that anuman po yung suffering, anuman po yung weeping, anuman po yung pagpapanaghoy natin, it all leads to hope. Lagi po pag-asa, mga kapatid. So, kilalanin muna natin si Jeremiah. Siya ang tinawag na reluctant prophet dahil nung tinawag siya ni Lord, sinabi niya na bata pa po ako. Tinawag siyang prophet of loneliness kasi pinagbawalan siyang mag-asawa bilang simbolo ng darating na hirap. Imagine, mga kapatid, 40 years siyang nag-minister sa ilalim ng 5 magkakaibang hari
pero halos walang nakinig sa kanya. Diba? So, I imagine talaga yung time niya na walang nakikinig sa kanya. I think mapapasulat din ako ng panaghoy ko. I think mapapatularin ako. I think iiyak, iiyak ko talaga lahat sa Panginoon. Anyone na lagi ko po itong naririnig sa mga season pastor na nakakausap ko na hindi naman po ito katulad kasing gulo ng nangyari sa Jeremiah, pero every time na may darating na pagsubok sa church, may darating na ah, or kahit sa ano nila, sa ministry, pag may dumarating na mabigat, they always cry to God. Why? Kasi po para sa akin, yung pag-iyak po, hindi po ito simbolo ng karuwagan, pero ito po ay simbolo ng katapangan na kaya nating isuko, kaya nating sabihin lahat sa Panginoon ang ating mga pagsubok, kaya nating umamin sa Panginoon na we need to depend on Him. So I think on my own perspective, ganito rin si Jeremiah. Dahil nga po bata siya, I think kaya po ganito kasi bata siya. Wara, even sa culture natin pag bata, ang hirap-hirap nating sundin. Klase ka? Di ba? Laging uso yung usong naririnig natin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Kaya maraming hindi naniniwala pag bata ang ano. Kaya minsan, ako din po, on my own, hirap po akong mag-preach. Kahit nung una, hirap na hirap po akong mag-preach. Bakit po? Kasi tingin ko walang naniniwala sa akin eh. Kasi they think na, uy, bata ka pa, bakit ka nagpe-preach? Di ba? Bata ka pa, bakit ka nagpastor? Mas marami rin akong nakita na Bata, na pero ang boses tanda. kahit na pagbata yung pumalit doon sa Bata, pastor pero ang na boses matagal na sa church, kung naganda na. na umalis, what I mean is, umalis ng church. Pag bata yung pastor, ang daming hindi nakikinig or mas hindi umaattend ng church. Yung iba, hinigupin natin Or natin. minsan lumipat na ng church. Marami pong ganun mga kapatid. So yun po ang ang context So yung tema naman ng Jeremiah mga kapatid, or I'm sorry. Ayan. So let us take a look on paano natin or paano makikita si Kristo sa Jeremiah. Una, siya po ang fountain of the living waters. Chapter 2, verse 13. He is the only one who satisfies. And isang matuwid, siya rin po ang righteous branch. Isang matuwid na hari kumpara sa masasamang hari nung kanyang kapanahunan. At ito po yung isa sa paborito ko. Yung sa chapter 23 verse 6, that the Lord is our righteousness, o yung Jehovah Tsidkenu, siya po yung tanging paraan. Ang Diyos po ang tanging paraan para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, next one, pasok po tayo sa Book of Lamentations, a river of tears. So, isinulat po ito ni Jeremiah habang tinitignan niya ang gumuguhong Jerusalem. Punong-puno ito ng
ang pinaka-keyword po nito is yung word na eka o paano. Parang sinasabi niya na paano ito nangyari? Kasi po mga kapatid, kahit na ang tula na ito ay nagdadalamhati, ang main theme kasi po ng book na ito ay ang katapatan ng Diyos sa Wala nga gitna yung ng paper. pagkagunaw Paper. Oh, wala na ng yung paper doon. Saan? Hindi lang. Israel. Sa... Hindi ako makala. Amen. So, mga kapatid, sa gitna po ng 5 chapters ng Lamentations, ang chapter 3 po ang pinaka-importante. Why? Kasi po dito po galing ang kanta na Great is thy faithfulness. Sino pong alam yung kantang yon? Ano? Na sinabi ni Jeremiah na kahit bagsak ang bayan, ang awa ng Diyos ay new every morning. And dito rin makikita si Jesus bilang man of sorrows, kung paano umiyak si Jeremiah, ay ganon din umiyak si Jesus para sa atin. It is a mirror of Jesus weeping in chapter 19 verse 41 ng Book of Luke. Ano? So, ito po mga kapatid yung comparison. So, si Jeremiah po ay tumitingin sa warning. Ang Lamentations po ay tumitingin sa nakaraan or yung morning. Nagdadalamhati. Si Jeremiah po, natutunan natin ay tungkol sa grace. At sa Lamentation naman po, natutunan natin yung tungkol sa faithfulness. And pareho natin, mga kapatid, pareho natin kailangan ang dalawang books na to para po sa ating spiritual life that will take us into our takeaway for these books. Bakit nga po ba mahalaga sa atin itong mga books na to ni Jeremiah at ng book ng Lamentations? Kasi po mga kapatid, dito pinatunayan ni Jeremiah na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin gamit ang law. Kailangan natin ang new covenant sa dugo ni Kristo at sa Lamentations naman, ipinailala sa atin na kahit pakiramdam natin ay nasa hellish situation tayo o yung sitwasyon na parang we are tight, yung sitwasyon na parang hindi na natin kayang lampasan mga kapatid, hindi pa rin po tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang kanyang awa, yung kanyang grace is always renews every morning. Ano po? So, mga kapatid, yung just let us remember na God is also, or if God is a God of love, let us not forget that God is also a God of just. He is a God of justice. Mga kapatid, that in every sin, in every disobedience natin, lagi po talagang merong consequence. But in the end, faithful po ang Panginoon. Faithful po ang Diyos sa restoration. Amen po. So, medyo bumibilis tayo, no? So, nandito na po tayo sa pang-apat na libro or sa pang-apat na books or pang-apat na book ay Ezekiel. So, ang nangangahulugang God strengthens. Napakaakma mga kapatid ng tawag na ito sa Ezekiel dahil siya po ay magpo-prophesy or nag-prophesy sa isang pinakamahirap na na panahon. Noong ang mga Hudyo ay bihag o they are in exile
in Babylon. Kaya ano nga po ba ang main goal ng book na ito? Ito po ay para malaman ng lahat na siya po na ang Diyos ay ang Panginoon. So, si Ezekiel po mga kapatid ay hindi lamang po isang propeta. Siya rin po ay isang priest na noong dinala siya sa Babylon bilang bihag, doon siya tinawag ng Panginoon sa River Chebar. Okay, ito po ay sa Babylon. So, sa loob ng 22 years sa loob ng 22 years mga kapatid ay naging boses siya, naging spokesperson siya ng Diyos sa kapwa niya exile, sa kapwa niya Israelita. Kung si Jeremiah mga kapatid, sa kanyang time ay nasa Jerusalem, si Ezekiel naman po ay nasa Babylon para paalalahanan ang tao na hindi sila or kailanman hindi po sila nakalimutan ng Panginoon. And ang unique style mga kapatid ng book na ito ay meron pong apocalyptic visions. Itong si Ezekiel. So mga kapatid, ang book na ito ay may dalawang phase or yung kanya pong message ay merong dalawang phase. Una, bago bumagsak ang Jerusalem, puro condemnation ang kanyang babala. Pinapaliwanag niya kung bakit kailangang mangyari ang captivity, ang pagkakahuli sa kanila, ang pagkakabihag sa kanila. Ito ay bilang disiplina of their apostasy. Why? Kasi po lumalayo na po sila sa Diyos. Lumalayo na po sila sa law. They are being wicked. Mga kapatid. Pero mga kapatid, nung bumagsak yung Jerusalem, ang naging tono niya is parang naging consolation o nagbigay po siya ng aliw. Kasi po mga kapatid, gusto ng Diyos na ma-realize na ang exile, ang pagkakabihag, ay hindi po ito yung katapusan ng lahat. Kaya minsan po, kaya tayo dumadaan sa pagsubok is minsan kasi po sa pagkakamali din po natin because we sinned. And this captivity or yung trial na nararamdaman mo sa buhay mo ngayon is minsan paraan lang pala para itama yung puso natin. Amen. So, mga kapatid, mapapansin din natin sa Book of Ezekiel ng palaging paulit-ulit na phrase na they shall know that I am God. Halos 70 times po lumabas ang mababasa natin ang verse na yan or linyang yan. At ang importanteng chapters nating dapat tandaan ay ang chapter 37. Yung vision of dry or valley of dry bones kung saan binuhay ng Diyos yung mga tuyong buto. At yung huling mga chapters which is chapter 40 to chapter 48 kung saan nagkaroon ng vision about sa new temple kung saan babalik ang kaluwalhatian ng Panginoon. So mga kapatid, ito po yung pinaka-heart ng message na to. Literal mga kapatid. Sa Ezekiel chapter 36, 26 to 27, nangako po ng Diyos na tatanggalin niya yung pusong bato at papalitan ito ng puso
laman. Di ba? It is the removal of heart of stone to become the heart of flesh. Pero hindi lamang po yun mga kapatid. Ilalagay din niya ang kanyang spirit or yung Holy Spirit sa loob natin. Hindi po ito mga kapatid internal na transformation na kailangan nating lahat or I'm sorry. Ito po yung internal na pagbabago na kailangan natin para tunay po tayong makasunod sa Kanya. Kasi po, if without the Spirit, hindi po, never po tayong susunod, makakasunod sa Kanya. We cannot know His wisdom if without Spirit. Diba? Hindi lamang po ito rule sa labas, kundi kapangyarihan na nasa loob. Sabi nga, di ba? I will put my spirit within you. Kasi po sa pneumatology, I remember kasi po nagtuturo ako ng pneumatology sa isa pong Bible school kung saan po ako graduate na in the Old Testament, umaalis ang Holy Spirit. But in the New Testament po, in this age, in this church age, kung kayo po ay dispensationalist, in this church age, in the dispensation of church, in the dispensation of grace, mga kapatid, hindi na po umaalis ang Holy Spirit. Ayan po ay pinangako po ng Diyos in this chapter ng Ezekiel in chapter 36. Kaya po, we are enjoying the joy of salvation. Amen? So yun po. So mga kapatid, paano nga ba natin makikita si Jesus dito? Maraming word pictures mga kapatid si Ezekiel. Una po dyan, si ang tender sprig na lumalago. Yung small branch na nagkakaroon ng bunga. Siya rin po ang rightful king na karapat dapat sa trono. Siya rin po ang true shepherd na naghahanap sa atin kapag po tayo ay naliligaw. At siya din po ang living water. Siya po ang source. Siya po ang aquabono kung sa sa Spanish or Italian. Siya po ang aquabono or living water kung saan siya po ay nagdadala ng buhay at healing saan man po siya tumaloy. Also mga kapatid, para hindi po tayo masyadong malito or maligaw sa pagbabasa, ito po yung outline. Nagsimula ang tawag ni Ezekiel, then sunundan po ng judgment sa Juda at sa mga karatig po na bansa nito. And kung mapapansin po ninyo in chapters 33 to 48, ang ending po ng book na ito ay tungkol sa restoration. Dito po ipinakita ng Diyos na siya po ay lagi or siya po ang merong last word. Siya po ang merong last say. Siya po ang may last decision na lagi nating panghahawakan pagdating po sa hope, pagdating po sa pag-asa, at pagdating po sa for the glory. Diba? Na because of this, babalik at babalik po tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So bakit nga po ba mahalaga ang Book of Ezekiel na basahin natin ngayon? Una po, it says to us na meron po tayong
individual responsibility sa harap ng Diyos. Kung ano po yung ginawa natin as a Christian, meron po tayong mga pananagutan sa Panginoon kung paano po tayo lumakad while we are here. We are responsible for that. Kung tayo man po ay nagkakasala na hindi po natin hinihingi ng tawad or meron po tayong mga hidden sin na hindi pa po nahihingi ng tawad sa Panginoon, we are responsible to that. Pangalawa po, ipinapaalala nito na ang Diyos po ay hindi po limitado sa isang building o lugar. Sabi niya nga, siya po yung ating little sanctuary kahit nasaan po tayo. Kaya po mga kapatid, kung ramdam po natin na para po tayong nasa exile, para po tayong nakakulong, para po tayong walang takas o yung sitwasyon natin, wala tayong mapupuntahan, wala tayong matatakasan. Let us remember this. God is there. He is with you, even in your trials, even in your Babylon, mga kapatid. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Amen? So, last book po tayo, ano? Welcome, nandito na po tayo sa pinakahuling book in this major prophet, ang Book of Daniel. Mga kapatid, yung pangalan po ni Daniel, ang ibig sabihin po nito na God is my judge. Kung ang Ezekiel po ay punong-puno ng visions para sa mga bihag, ang Daniel naman ay nagpapakita na ang Diyos ang may-ari ng buong history. Hindi lamang po ng Israel, kundi lahat ng empires sa mundo. So, kilalanin po natin si Daniel. So, si Daniel po ay kinuha bilang bihag noong kabataan pa lang niya. Pero po, imbis na sumuko, di ba? Naging high-ranking official po siya ng Babylon at Persia sa loob ng 70 years. Imagine mga kapatid, naging statesman siya sa ilalim ng magkaibang empire. Nakasulat ba dito? Ay, nakasulat pala dito. So siya po ay naging or nag-serve po siya sa Babylon, sa Empire of Babylon at sa Empire of Persia ng 70 years, And trivia po dito sa book na to, ang book pong ito ay very unique dahil po ang kalahati po ng book na ito ay naisulat po sa Aramaic, okay, which is the international language back then, and also it is written in the Hebrew, which is focused on Israel. Pero Prof, bakit po sinabi ninyo na na written po ito sa dalawang lengguwahe? Kasi po mga kapatid, yung Aramaic nga po, tulad ng sinabi ko kanina, it is the known language back then. It is the international language back then. Parang nung panahon ng what do I call this? Sa church history, yung sa Inquisition, 'di ba? Sa Dark Ages, kung aanuin po ng mga evangelicals, pero para po sa mga Roman Catholics, yun po yung golden age nila. Na ang common language back then is Latin. So that's why po wala pong ibang lengguwahe. Dapat ang Biblia kundi in Latin lamang, So that's why naisulat yung Latin Vulgate. Okay po. So ayun po yung purpose or purpose kung bakit po naisulat ito sa dalawang lengguwahe.
So, ang main theme nito mga kapatid is yung sovereignty ng Diyos over human kingdom na mas higit po ang soberanya ng Diyos sa kahit sino pong hari. Gusto pong ipakita dito ni Daniel na kahit gaano kalakas yung gobyerno o yung hari, ang Diyos pa rin ang maglalagay at magtatanggal sa kanya. Isinulat po ito para palakasin ang loob ng mga Hudyo. Huwag kayong matakot. Kontrolado ni Lord ang schedule ng history. At sa huli, ang kaharian ng Messiah ang mananatili. So yan po, napaka-importante po sa book na ito, ang chapter 2, which is yung dream ni Nebuchadnezzar. Okay? Sino pong alam to? Yung chapter 2? So, dito po hinulaan ni Daniel yung pagbagsak ng Babylon, Persia, Greece, o yung Greek, at ng Romans. Ano po ito mangyari? Okay? Sino pong nakakatanda, anyone, ng representation ng bawat kingdom na to? Anyone? Gold po yung head. Uh-huh. Which is the empire of? Sige po. Babylonia. Babylonia. Yung gold, yung head po is gold, then Silver. okay. And then bronze. Mhm. Then yung sa feet po, yun po yung clay. Ayan, thank you po. So it represents the four empires, which is the Babylon, Persian, Greece, and Roman in Roman the Empire. exact order. So bago pa po ito mangyari, it was dream by King Nebuchadnezzar, or Nebuchadnezzar, depende po sa pronunciation. So dito rin in chapter 7, it is the vision of the four beasts, and also in chapter 9, ito mostly hanggang ngayon pinagdedebatehan pa rin po ito ng mga end times at saka ng mga evangelicals, saka ng mga Calvinist, yung ibinigay ni Lord yung eksaktong timeline kung kailan darating yung Messiah. At ang keyword nito ay in the King James Version is the most high ruleth, o kataas-taas ng Diyos ang nagahari sa lahat. Hindi ko na po masyadong papahabain yung chapter 9 kasi I think lang po kasi sa Bible school ko pong pinagtuturuan, ito pong Book of Daniel, isang subject po ito. Hiwalay po ito doon sa eschatology na subject. Hiwalay po ito doon, hiwalay din po ito sa Revelation na subject, although ito po ay prophetic. Meron pong subject na the studies of Daniel, and doon po yun pinagdidiskasan. I don't know kung sa MBS po ay merong subject na Daniel, but I know meron po yan. Okay? Kasi Meron po. Yun, meron kasi Sa napakahaba doctorate pong po. Sa doctorate. yun, napakahaba pong discussion ang Book of Daniel alone. Okay, so that's why we need to survey this book para magkaroon po tayo ng bird's eye view kung ano po talaga ang meron sa Book of Daniel. So, saan natin makikita si Jesus sa Book of Daniel? Siya po yung bato na nagpabagsak sa estatwa sa panaginip ni Nebuchadnezzar.
And siya rin po yung chapter 3 verse 25 kila Meshach, Shadrach, and Abednego. Siya po yung fourth man doon sa apoy na furnace. Yun nga po kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And sa chapter 9, malinaw po na hinulaan na ang Messiah ay papatayin o cut off. Ito po ay isang reference ng kanyang crucifixion para po sa atin. Then mga kapatid, hatiin po natin ang outline. Ang chapter 1 po ay tungkol sa karakter ni Daniel. Ang chapter 2 to chapter 7 ay ang plano ng Diyos para sa hentil sa buong mundo. Ito po yung section na kung saan isinulat po sa wikang Aramaic. Okay po. At ang chapters 8 to 12 ay nakafocus po naman sa plano ng Diyos para sa Israel. Ito po yung part na kung saan isinulat po sa wikang Hebreo. Okay? So, mga kapatid, kitang-kita po natin in this outline na wala pong makakalusot sa plano ng Diyos. Maging ito po ay Hudyo o Hentil. So, mga kapatid, bakit nga po ba relevant ito sa atin? Bakit nga po ba natin kailangan pag-aralan ang Book of Daniel? Kasi po una, tuturuan po tayo ni Daniel na maging tapat sa Diyos. Kahit po ang sitwasyon natin at tayo po ay nasa hostile, what I mean to hostile is like a secular, labas po sa ating comfort zone na tayo po ay maging tapat. Di ba? Parang ganito po yan mga kapatid. Whatever you do, whatever you drink, di ba? Do it for the glory of God. Na hindi ka po nagsiserve sa tao kundi sa Diyos. Na kahit po tayo ay nasa trabaho, dapat po ang sentro po ng lahat ng ito ay ang Diyos. Okay? Pangalawa, kung ako po naniniwala dito mga kapatid, na kung gusto nyo po talagang maintindihan yung Book of Revelation, for me po I don't know to each and everyone here, mga kapatid, kung gusto po natin maintindihan ang Book of Revelation, kailangan po muna nating basahin ang Book of Daniel. Bakit po? Kasi po, ito po yung skeleton doon sa Book of Revelation. Ito po yung pinakapundasyon na yung mga event sa Book of Revelation ay may connecta sa event ng sa event ng Book of Daniel. And higit po sa lahat, ipinapaalala po nito sa atin na hindi po aksidente ang mga nangyayari sa mundo. Mga kapatid, mga kamanggagawa, may master plan po ang Panginoon. At tayo ay panalo sa dulo. Mga kapatid, bilang pagtatapos po ng ating lesson, let us remember of this mula kay Isaiah hanggang kay Daniel. Nakita po natin yung iba't ibang muka ng ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas, siya po ang ating bagong tipan, ang tapat na Diyos sa gitna po ng hirap, at siya po ang glory ng Diyos at the sovereign King. Ano man po mga kapatid, yung mga pinagdaraanan natin, we can trust the God of major prophets. We need to trust the God who made these books possible. We need to
to trust the God who inspired these books. Mga kapatid, we need to trust God. And again, bilang pagtatapos po, ito po ang aking final quote. I think nandito siya. Wala pala. Wala. Anyhow, so bilang pagtatapos po, tandaan po natin mga kapatid na ang history natin ay hindi lang po isang serye. Hindi po ito aksidente o nagkataon lang. Gaya po na nakita natin sa buhay ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at Daniel. Ang lahat po ito ay isang sovereign arrangement ng ating Diyos. Minsan po mga kapatid, kung tinitingnan po natin yung balita o yung sarili nating problema, parang napakagulo, tama? Pero the truth is, what we have learned in major prophets ay ito. Ang Diyos na napangalan sa mga bituin sa langit, nagbilang ng bawat hibla ng ating buhok, ay siya rin pong hari na may hawak ng kapalaran ng bawat bansa. Kung kaya niyang kontrolin na pagbagsakin ang mga naglalakihang empires ng Babylon at Persia, mga kapatid, kaya niya ring ayusin at i-restore ang ating buhay. Mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa, no matter how loud our lamentations. Dito po sa mundong ito, the salvation and glory of God will be always have the final word. Yun po mga kapatid, and maraming salamat po sa pakikinig. Anyone has the question po? Ayan po, no? I hope na marami po tayong natutunan in this Sorry po, medyo mabilis, hindi ko po siya na-explain ng broad na broad. Kasi po, ako po ay nasa ospital. Ayan. Na-confine po ang aking panganay. Kaya hindi po ako masyadong nag-ingay. Ayan po. Sige po, close po tayo before everything. Siguro po, Pastor Proseso or Pastor or Sir? Sige po. Kinig po ba? Yes po, rinig. Okay. Hindi po ako pastor. Okay. Okay lang po yan. Sige po, magwakas po tayo sa panalangin. Aming Panginoon Diyos, salamat po at kayo ang Panginoon ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Salamat po sa mga taong ginamit mo, mga propetang ito na nakita namin sa gabing ito. Nakita namin ang kanilang mga buhay, kung paano sila ginamit, kung ano ang kanilang itinuro sa mga tao sa kapanahon nila at sa amin sa kasalukuyan, Panginoon. Salamat sa biyaya na ang mga pangyayari na sinulat ng mga propetang ito ay ang kahalagahan ay abot pa rin, Panginoon, sa kasalukuyan at hindi lamang doon sa kanilang kapanahonan. Salamat sa lahat, Panginoon, na sa bawat aklat na aming survey sa gabing ito, nakita po namin kung sino ang Panginoong Yesus sa kanilang mga kanya-kanyang panahon. Higit po na mapapatibay nito aming pananampalataya tungkol sa aming tagapagligtas at aming Panginoon. Salamat po muli sa ginamit mong tagapagdala ng katotohanan sa gabi ito. At dalangin namin ng pagalingan para po sa kanyang anak na sa ospital ngayon
ipuin niyo po siya at gamitin ng mga doktor o mga iniinom upang karoon siya ng lubusang kagalingan. Ganon din naman sa mga kapwa tagapakinig sa gabing ito. Salamat po sa interest ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na naway magamit namin bilang pagkapala rin sa iba yung mga natutuhan namin sa gabing ito. Lastly, Panginoon, dalangin namin ang kapahingahan, ipagkakaloob mo po sa bawat isa po sa amin, at ang patnubay mo po sa kinabukasan po ng araw ng panambahan sa amin pong kanya-kanyang kapatiran, kanya-kanyang iglesia na dadaluhan. Nawa po, Panginoon, kagaya ngayong gabi ay maging magkapala din naman kami sa kanila at sa lahat, Panginoon. At higit sa lahat ay muli namin maitaas at matanghal ang inyo pong banal na pangalan. Ang lahat po ito ay ama sa among dalangin, punong-puno po ng lubos na pasasalamat, pag-asa, tibay po ng pananampalataya sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen at amen. Amen. Amen po, no? Thank you po. Thank you sa mga nakinig po. And see you next week po. Sorry po. po tayo for our attendance. Paki-open po yung ating cam kung possible po. Mhm. Okay na po ba? Sige. Ready? Go. Okay, isa pa po Okay, salamat po sa lahat. God bless po. Thank you po, thank you. By the way po, wala po ako next week kasi po may conference po akong a-attendan. So see you po on next Saturday po. Have a great week po and patnubayan po kayo ng Panginoon sa linggo pong ito at sa susunod pong buwan kasi February 1 na bukas ano. Amen po. Thank you and Amen. again God bless all po. Salamat po sa Thanks, bawat Pastor isa. Errol. Thank God you. bless. Salamat Salamat po. po. Sa inyong God bless po. pagdanaw.